Marami ang nagsasabi na ang American Dream ay tungkol sa sipag, na kapag nagsumikap ka, aasenso ka at gaganda ang iyong buhay. Pero ang totoo, habang mas umaangat ang isang tao, mas nagiging bukas din siya sa panganib. Minsan, hindi mula sa mga estranghero, kundi sa mga taong pinakamalapit pa sa kanya. Ngayon, titingnan natin ang isang napakalagim na kaso na nagpasalang sa pamilya na may iisang tanong na iniwan. Ligtas ba talaga kahit gaano kaganda ang iyong buhay? O sapat ba ang maayos na pamumuhay para maiwasan ang trahedya? At gaya ng madalas na mga ganitong kwento, ang tunay na bangungot, tao rin ang pinagmumulan. Noong gabi ng April 9, 2010, nakatanggap ang pulisya ng Manching County, Anhui Province ng isang emergency call. Isang bata ang nasa kabilang linya. Takot na takot. Sinasabing may pumasok na mga intruders sa kanilang bahay. Habang kausap siya ng dispatcher, malinaw sa linya ang hiyawan ng bata. May naririnig ding mga pwersahang pagsipa sa pinto at mga sigaw sa loob ng bahay. 5 minuto lang ang lumipas, dumating ang mga pulis sa address. Isang standalone na gusali na may karatulang nakalagay na Yung Kang Rolling Shutter Store. Tahimik, walang sumasagot. Pumasok sila sa loob gamit ang bukas na bintana sa unang palapag at doon pa lang ramdam na agad ang mali. May amoy ng dugo sa loob. Umakyat sila sa ikalawang palapag at doon natagpuan ang bangkay ng 2 adult at isang bata. Sa isa pang kwarto na nakalak may 2 pang biktima. Ang mga biktima si Dai Zhongwei, may-ari ng Yung Kang Store. Ang asawa niyang si Zhang Baomei, ang kanilang 12 anyos na anak at ang mga magulang ng asawa ni Tai. Lahat sila 5 tao. May maraming saksak sa katawan. Ayon sa forensic examiners, halos kasabay lang ng emergency call ang kanilang pagkamatay. Wala pang 5 minuto. Habang iniimbestigahan ang bahay, napansin ng pulisya ang pinsala sa isang nakalaka na pinto sa ikalawang palapag. May mga marka rin ng sapatos, 2 kaliwa, mga size na humigit kumulang 9.8 at 10.6 inches. Ibig sabihin, hindi lang isa ang pumasok, 2 ang salarin. Magulo ang buong kwarto, dugo sa sahig, kalat ang mga gamit, palatandaan ng matinding pagkikipaglaban. Pero may isang nakakagulat. Walang fingerprints na nakuha. Ibig sabihin, malamang nakasuot ng gloves ang mga pumasok. At habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lumilinaw ang isang bagay. Hindi ito simpleng pagnanakaw lamang. Sa loob ng bahay, may natagpo ang padded jacket na may lamang 30,000 RMB na cash. Mahigit 270,000 pesos sa kasalukuyan. May isa pang 10,000 RMB o mga nasa higit 90,000 pesos sa kasalukuyan na nakatago sa ilalim ng unan. Hindi ginalaw. Dito nagsimulang magduda ang mga pulis. Kung robbery ito, bakit hindi kinuha ang pera? Sa paghahanap pa ng ebidensya, may nakita silang business card sa handbag ni Zhang Baomei. May dugo ito at sa laboratory test, lumabas na fingerprint niya mismo ang nasa card. Para sa mga investigador, posibleng ginawa niya ito habang sugatan. Isang despiradong paraan para mag-iwan ng clue bago siya tuluyang bawian ng buhay. Ang business card ay nakapangalan kay Zhang Jianli. Ipinatawag siya ng mga pulis. Kalma siya, sobrang kalma. Sabi niya, matagal na siyang nasa lighting business sa Manchong County. At madalas niyang katransaksyon si Dai Zhongwei. Wala raw silang alitan. Pero nang tanungin kung nasaan siya noong gabi ng krimen, bigla siyang nagbago ng tono. Sabi niya, lasing daw siya noon kasama ang mga kaibigan at hindi na niya maalala ang nangyari pagkatapos. Para sa investigador, kahinahinala ang sagot pero wala pa ring sapat na ebidensya para aristuhin ito. Bumalik ang mga pulis sa crime scene. Naniniwala sila na kung may physical struggle, may maiiwang DNA ang salarin. At tama sila.
May ebidensya ng sugat sa mga attacker, pero halo ito sa dugo ng mga biktima kaya mahirap ihiwalay. Pagkalipas ng ilang araw ng pagsusuri, nakakuha ang forensic team ng malinaw na DNA profile mula sa dugo sa pader malapit sa hagdan. 2 profile, 2 magkaibang tao, pero ang resulta walang tumugma kay Zhang Jianli. Dito nagsimulang magbago ang direksyon ng kaso. Kung hindi siya ang salarin, sino ang gustong umipit sa kanya? Mas lalo pang lumapo ang dating hinala nang tingnan muli ang business card. Posible raw na hindi ito iniwan ng biktima, kundi itinanim para iligaw ang imbestigasyon. Sa umpisa, inisip ng mga pulis na personal na paghihiganti ang motibo. Pero sa pagkikipag-usap sa mga kamag-anak at kapitbahay, iisa ang lumabas na larawan. Tahimik ang pamilya, walang kilalang kaaway. Kaya unti-unting bumalik ang mata ng imbestigasyon sa isa pang posibilidad, ang pagnanakaw. Oo, may perang iniwang hindi kinuha, pero maaaring simple lang ang dahilan. Nagpanik ang mga salarin nang marinig nilang tumawag na ng pulis. Mula sa emergency call hanggang sa pagdating ng mga pulis, 5 minuto lang ang lumipas. Ibig sabihin, nandoon pa ang mga pumasok sa loob nang tumawag ang bata. At nang maramdaman nilang papalapit na ang mga pulis, malamang bigla silang tumakas. Hindi na naghanapan ng ibang makukuha. Dahil siguradong dadaanan ng mga pulis ang main road, inisip ng mga investigador na tumakas ang mga salarin sa mga palayan sa paligid. Ang bahay ay nasa gilid ng bayan, napapalibutan ng bukirin. Sinuyod ng mga pulis ang paligid sa loob ng 3.1 miles radius. Mga 1.25 miles mula sa bahay, may nakita silang abandoned well sa tabi ng bunto ng lupa. Napapalibutan ng wet field. May mga bakas ng sariwang dugo sa gilid nito at sa loob ng balon, doon natagpuan ang mga ebidensya. Rubber gloves, nylon face mask at itim na jacket. Sa forensic test, positibo ang dugo ng mga biktima sa jacket. Isang glove may hiwa, parang nasugatan ng isa sa mga salarin habang ginagawa ang krimen. At sa lining ng jacket, may maliit na piraso ng puting tela na may sulat kamay, Wang Yiqian Austen. Ayon sa investigasyon, ang Wang Yiqian ay alias ni Wang Tianzong, isang lokal sa Manqing County. Kilala siya sa palayaw na iyon dahil madalas siyang may dalang kutsilyo. Habang sinusuri ang kanyang background, lumabas na may malapit siyang koneksyon sa isang lalaking si Wang Dili. Ang mas nakakabigla, ang dalawa ay tugma sa descriptions ng mga suspect. Sa mahigit 100 marahas na pagnanakaw sa Manqing County bago pa man mangyari ang pagpaslang sa pamilyang Dai. Paulit-ulit ang kwento ng mga saksi, 2 lalaki, isa may kutsilyo, isa may metal rod. Pinipilit na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng pagsipa sa pinto at kapag lumaban ang biktima, binubugbog, sinasaksak ng paulit-ulit. At ang paraan ng pag-atake, nakakatakot na kapareho ng sinapit ng pamilya ni Tai. Dito nagsimulang tumutok ang imbestigasyon sa 2 pangalan, Wang Tianzong at Wang Dili. Mabilis ang naging galaw ng pulisya. Dali-daling inaresto sina Wang Tianzong at Wang Dili. Pareho silang umamin sa sunod-sunod na kaso ng pagnanakaw sa paligid, pero mariin nilang itinanggi ang kinalaman sa pagpatay sa pamilya ni Dai Zongwei. At nang lumabas ang resulta ng DNA test, malinaw ang sagot. Hindi tugma ang DNA nila sa mga sample na nakuha sa crime scene. Muli parang huminto ang usad ng kaso. Bumalik ang investigasyon sa isang maliit pero kakaibang ebidensya, yung puting tela na nakita sa loob ng itim na jacket. Napag-alaman nila na sa ilang dry cleaning shop may practice na tinatahi ang maliliit na fabric tags sa damit para i-record ang mga customer na may utang pa. Ang nakasulat na Wang Yiqian Austen ay malinaw, may utang na 10 RMB o mga nasa 90 pesos sa kasalukuyan
ang may-ari ng jacket sa dry cleaning. Pero nang inisa-isa ng pulisya ang mahigit 70 dry cleaning shop sa Munching County, walang nakakilala sa jacket. Parang biglang naputol ang lead. Habang lumilipas ang panahon, isa-isang binalikan ng mga investigador ang lahat ng ebidensya hanggang sa mapunta ulit ang pansin nila sa abandonadong balon kung saan itinapon ang mga gamit. Nasa liblib na lugar ito, napapalibutan ng palayan. Kahit ilang lokal, hindi alam na may ganitong balon sa area. At doon pumasok ang tanong na hindi nila ma-ignore. Kung tumatakbo ang mga salarin sa gitna ng gabi, paano nila agad natagpuan ang lugar na iyon kung hindi sila pamilyar sa paligid? Doon nagsimulang lumakas ang paniniwala ng mga pulis. Malamang taga rito ang mga salarin. Kaya pinalawak nila ang investigasyon sa mga kalapit na baryo. Mahigit 1,000 residente ang kinuhanan ng blood sample. Isa-isa silang inalis sa listahan. Walang tumugma sa DNA profile mula sa crime scene. Pero sa gitna ng investigasyon, may isang tao na paulit-ulit napapansin ng pulis. Si Hei Fang Sui. Palagi siyang nakikita na nakamasid mula sa malayo habang may operasyon ang mga pulis. Minsan sumusunod pa, nagtatanong ng paulit-ulit tungkol sa kaso. Hindi normal ang kanyang kilos, pero sa unang tingin, wala pa ring direktang ebidensya. At dahil hindi tumugma ang kanyang DNA, isinantabi muna siya ng investigasyon. Ang tanging koneksyon ni Fang Sui sa kaso, ang anak niyang si Hei Mingming. Si Mingming dati ay nagtatrabaho sa Yongkang store ng pamilya ni Dai Sungwei. Pero dahil nga na-exclude si Fang Sui sa DNA match, inakala ng pulisya na wala ring kinalaman si Mingming. Hanggang sa mapansin nila ulit ang kakaibang interes ng ama sa kaso na para bang hindi maipaliwanag. Doon nagbago ang direksyon ng investigasyon. Isang mas mabigat na tanong ang pumasok sa isip ng mga pulis. Paano kung hindi tunay na anak ni Feng Shui si Mingming? Kinuha nila ang blood sample ni Mingming para sa mas malalim na pagsusuri at doon lumabas ang isang nakakagulat na resulta. Adopted si Mingming. Ibig sabihin, hindi sila magkadugo ni Feng Shui. At mas mahalaga, ang DNA ni Mingming ay tumugma sa isa sa 2 profile na nakuha sa crime scene. Ibig sabihin nito malinaw na si Hei Mingming ang isa sa mga salarin sa pagpasalang sa pamilya ni Tai. Agad naghanda ang pulisya para sa pag-aresto, pero huli na. Wala na si Mingming, naglaho na siya. Sa pag-follow up ng investigasyon, nalaman ng mga pulis na habang nagtatrabaho si Mingming sa Yongkang store, naiwan niya ang kanyang QQ account sa computer doon. Gumawa ang pulisya ng peking online identity at kinausap siya. Nagpapanggap bilang isang babae na gustong makipagkita sa kanya. Sa mga usapan nila, unti-unting nag-open up si Mingming. Inamin niya na tumakas siya papuntang Nongan County sa Jilin Province at sinabi rin niyang matagal na siyang nakakaramdam ng matinding lungkot. Habang lumalalim ang tiwala, sinabi ng peking profile na nasa Nongan din sila at pwede silang magkita. Pumayag si Mingming. Nagpadala ng team ang pulis sa Nongan County para sa entrapment arrest. Pero pagdating nila, bigla na lang tumigil sa pag-reply si Mingming. Hindi siya dumating sa usapan. Araw-araw na paghahanap ang ginawa ng mga pulis, pero wala pa ring bakas. Hanggang sa may ulat mula sa Nongan County Funeral Home, may natagpo ang bangkay ng isang lalaki na hindi pa nakikilala. Nang i-verify ng investigador ang katawan, kumpirmado. Si Mingming iyon. May tattoo sa dibdib at base sa facial features, siya ang nawawalang suspect. Pero patay na siya. Autopsy ang nagsiwalat ng sanhi ng kamatayan. Methomel poisoning, isang uri ng pesticide na nakamamatay. Ayon sa investigasyon kasama ang lokal na pulis, namatay siya sa loob ng isang maliit na roadside inn. Ang kwarto ng makita ay maayos, walang bakas ng struggle.
Sa sahig may isang empty bottle ng peanut milk. Sa laboratory test, may bakas ng methomel sa loob nito. Dahil sa matapang na hindi maikubling amoy ng kimikal na ito, malabong may ibang tao ang naghalo nito nang hindi niya napapansin. Kaya sa bigatan ng ebidensya, lumabas na uminom si Mingming ng kusa. Pero may isang detalye na hindi pa rin tumugma. May nakita silang mga bagong gupit na buhok sa kama. Palatandaan na bagong gupit siya bago siya namatay. Kinumpirma ito ng barber sa kabilang kalsada. Pumunta raw si Mingming para magpagupit noong hapon na iyon dahil may balak siyang makipagkita sa isang online girlfriend. At doon mas lalo pang lumalim ang tanong, kung may plano siyang date, bakit bigla siyang magpapakamatay? Ilang oras lang ang lumipas. Kinumpirma rin ng in-staff na mag-isa lang si Mingming sa kwarto. Walang ibang kasama. Walang nakitang indikasyon ng foul play sa loob ng silid. At habang mas hinuhukay ng imbestigasyon ang pangyayari, isang bagay ang unti-unting naging malinaw. Ang kamatayan ni Mingming ay hindi basta simpleng pagpapatiwakal. Posibleng may koneksyon ito sa ikalawang salarin na hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy. Sa pag-usap ng imbestigasyon, may isang mahalagang detalye na biglang naalala ng isang empleyado ng inn. Noong gabi ng pagkamatay ni Mingming, matapos niyang magpagupit, kumatok daw siya sa pinto ng isang kwarto. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit, pero walang sumasagot. Kaya bumalik siya sa sarili niyang silid. At ayon sa timeline ng pangyayari, makalipas lang ang ilang sandali, doon na inakalang ininom ni Mingming ang pesticide. Ang kwartong kinatok niya, naging malaking lead ng kaso. Sa guest record ng inn, natunton ng pulisya ang occupant, si Yu Layo, 36 years old, mula sa Liwa County, Hebei Province. Pareho silang nag-check-in noong araw na iyon, pero mas nakakagulat, nag-check out si Layo kinabukasan pagkatapos mamatay ni Mingming. Iniwan na ito, wala nang natirang maayos na ebidensya. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang bintana ng kwarto ni Layo, tanaw ang barbershop kung saan nagpagupit si Mingming. Dito nagsimulang mabuo ang mas madilim na hinala ng mga imbestigador. Parang hindi lang basta nagkataon ang lahat, parang pinapanood si Mingming. Kung totoo ito, hindi suicide ang eksena, kundi isang maingat na planadong trahedya. At sa puntong ito, malinaw sa pulis, si Layo ang susi para mabuksan ang buong kaso. Mula sa massacre hanggang sa kamatayan ni Mingming. Buti na lang, totoong pangalan ang ginamit ni Layo sa pag-check-in sa inn. Kaya mabilis siyang natunton. Naglabas ang mga pulis ng nationwide wanted notice. Hindi nagtagal, may tip na dumating, nakita si Layo sa Harbin. 2 araw pagkatapos, naaresto siya ng mga otoridad. At sa DNA test, kumpirmado ang pinakamatinding twist. Ang DNA niya ay tugma sa pangalawang hindi pa nakikilalang profile mula sa crime scene ng Yongkang Massacre. Wala ng takas. Sa harap ng ebidensya, umamin si Layo. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang lahat sa isang restaurant sa Ningbo. Doon siya naging head chef habang si Mingming naman ay kitchen assistant. Doon din nakilala ni Mingming ang nobya ni Layo na si Wang Ruihua. Habang tumatagal, naging malapit silang tatlo. Pero kasabay nito, lumalim ang frustration nila. Mababa ang kita, walang direksyon, hanggang sa mabuo ang isang plano, ang magnakaw. Si Mingming ang nagmungkahi ng target, ang pamilya ni Dai Zongwei. Dati siyang nagtrabaho sa Yongkang store, kaya alam niya ang pasikot-sikot ng bahay, pati na ang routine ng pamilya at kung saan madalas itago ang pera. Nagpunta sila sa Manching County para i-recon ang lugar. Pero noong una, si Layo mismo ang gustong umatras. Marami raw tao sa bahay, pero hindi pumayag si Mingming. Pagkalipas ng ilang araw ng pagmamanman, tuloy ang plano. Bandang 11:00 ng gabi noong April 9, 2010, pumasok ang dalawa sa workshop
sa pamamagitan ng bintana ng banyo. Pagkapasok, kinuha ni Layo ang steel pipe. Mula roon, pumasok sila sa bahay sa west-facing window. Sa ikalawang palapag, naghiwalay sila ng galaw. Si Mingming pumasok sa west bedroom. Si Layo naman sa east bedroom kung saan natutulog ang pamilya ni Tai sa likod ng nakalaka na pinto. Sinipa ni Layo ang pinto, lumaban si Tai. Tinamaan niya ito sa ulo gamit ang steel pipe at bumagsak ang biktima. Pagkatapos, pinilit niyang itayo ang pamilya. Si Dai ang asawa niya at ang anak at pinaharap sa pader habang hinahanap ang pera. Pero habang nakatalikod si Layo, nakabawi si Dai at ang asawa nito at ang anak nila nakatakbo at naipasok ang sarili sa kwarto para tumawag sa mga pulis. Sa kabilang kwarto, si Mingming patapos na rin sa mas madilim na parte ng krimen. Pinatay na niya ang mga magulang ng asawa ni Tai. Nang marinig ang kaguluhan, pumunta siya sa kabilang kwarto. Pinilit niyang buksan ang pinto at doon, sabay nilang inatake ang natitirang pamilya gamit ang kutsilyo at steel pipe. Napatay ang lahat ng miyembro ng pamilya, pero inamin ni Layo na kahit napatay na ang mga biktima, sinaksak niya paulit si Dai at ang asawa nito. Dahil nakatawag na ang bata ng mga pulis, nagkaroon lang sila ng ilang minuto. Kaya ang nakuha nilang pera, mga 1,800 imbilang o mahigit 16,000 pesos sa kasalukuyan. Mas malaki pang halaga ang naiwan sa bahay, hindi na nila nakuha. Bago tumakas, ginamit pa ni Layo ang dugo ni Zhang Baomi para sa fingerprint sa business card. Isang deliberate na hakbang para ituro si Zhang Jianlei at iligaw ang investigasyon. Ayon sa orihinal nilang plano, maghihiwalay dapat sila. Si Mingming tatakas papuntang Shenzhen, si Layo papuntang Changchun. Pero bago pa iyon, tumawag si Mingming sa kanyang adoptive father na si He Fang Sui. Humingi siya ng pera at damit para sa pagtakas. Ibinigay ito ni Fang Sui. Pagkatapos, nagbago ang plano. Sinabi ni Layo na mas ligtas kung sabay silang tatakas. Magkasama, mas may proteksyon daw. Nagtiwala si Mingming. Hindi niya alam doon pala nagsimula ang pagtatapos niya. Noong April 11, tumating sila sa Changchun at nakipagkita kay Wang Ruihua. Muli silang nagkita kinabukasan. Alam ni Wang Ruihua ang ginawa nila, pero tinulungan pa rin sila. Binigyan sila ng pera para makatakas. Pag-alis doon, nagsimulang mag-iba ang ugali ni Layo. Tahimik, mas kalkulado. At doon niya naisip ang mas madilim na plano. Si Mingming ang magiging fall guy. Pagdating nila sa Nongan County, bumili si Layo ng 2 bote ng pesticide. Sinabi niya kay Mingming na kung mahuli sila, sabay silang iinom para hindi mahuli ng mga pulis. Naniniwala si Mingming. Sa buong relasyon nila, si Layo ang palaging gumagawa ng desisyon. Si Mingming sumusunod lang. Para sa kanya, ito ay loyalty. Para kay Layo, ito ay insurance. Sa isip ni Layo, habang buhay si Mingming, may banta siya. Dahil si Mingming ang may pinakamaraming direktang ebidensya. Kapag nawala si Mingming, malilinis ang track papunta sa kanya. Sa Nongan, magkaibang kwarto sila pero magkatapat. Sinadya ni Layo iyon para palaging nakikita ang galaw ni Mingming. Isang araw, sinabi ni Mingming na may online girlfriend siyang makikita. Magpapagupit pa siya bago ang meeting. Doon, naging alerto si Layo. Akala niya, posibleng patibong iyon ng mga pulis. Pero kahit ganun, itinuloy ni Mingming ang plano. Kinabahan, sinabi ni Layo kay Mingming na nahuli na sila ng mga pulis at wala ng takas. Mas mabuti raw uminom na lang sila ng poison kaysa makulong habang buhay. Takot, pagod, at matinding dependence kay Layo, doon bumigay si Mingming. Kinabukasan, nakita ni Layo si Mingming na pumasok sa barbershop at doon niya na-realize na tuloy pa rin ang plano ni Mingming na makipagkita sa nobya.
Kaya agad siyang nagpadala ng mensahe. Nainom ko na ang lason, dapat inumin mo na rin yung sayo. Pagkabasa ni Mingming pagkatapos magpagupit, gumuho ang lahat. Tinawagan niya si Layo, paulit-ulit pero walang sagot. Bumalik siya sa inn. Kumatok siya sa kwarto ni Layo ng paulit-ulit pero hindi siya pinagbuksan. Sa katahimikan, naniwala si Mingming na totoo ang sinabi ni Layo. Bumalik siya sa kanyang kwarto at doon, uminom siya ng pesticide na inihalo sa peanut milk. Kinabukasan nalaman ni Layo na hindi na lumabas si Mingming. Alam niyang tapos na ang kanyang plano. Umalis siya sa inn, pumunta sa Changchun para makipagkita kay Wang Ruihua at doon nakakuha ng suporta para tumakas papuntang Harbin. Akala niya tapos na ang kaso, na kay Mingming na ang lahat ng sisi. Pero DNA ang nagbukas ng katotohanan at doon siya naaresto. Sa korte, umamin si Layo sa lahat. Napatunayan siyang guilty at kalaunan ay pinatawan ng parusang kamatayan. Si He Fengshui at Wang Ruihua parehong kinasuhan din dahil sa tulong na ibinigay nila. At sa huli ang pagkaaresto ni Layo at sa kanilang mga kasabwat. Unti-unting nagsara ang kaso ng brutal na pagpasalang sa pamilyang Dai. Pero ang tanong na naiwan hindi na basta tungkol sa krimen, kundi tungkol sa tiwala at kung gaano ito kadaling gawing sandata. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!